Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, tayo ho ngayon ay nasa 8 linggo sa karaniwang panahon. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang pagtatapos ng diskurso at pagtuturo ni Jesus sa mga disipulo. Ang tunay na disipulo ay yaong mga malalapit sa guro. Ang tunay na disipulo ay yaong mga marunong tumingin muna sa sarili bago mamuna ng kapwa. Kaya sa misang ito, yan ang grasyang hihilingin natin. Ang grasya na maging malapit kay Jesus Nazareno at ang grasyang makita muna ang sarili nating kamalian. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay, makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang tao'y matuwid, tatatag ang buhay. Parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong, walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasa saad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo
at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, ang salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mga mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Maligayang pagdating muli sa pambansang dambana
at Basilica Minor ni Jesus Nazareno. Ngayon ay linggo, araw ng Diyos, araw ng pakikipagtagpuan sa Diyos. Kaya nga lahat ng nais makipagtagpo sa Diyos, sa araw na ito, pumalakpak ng malakas. Isa sa mga hindi malilimutang panalangin, ang lagi kong dinadasal nung ako ay batang seminarista lamang, ay yaong panalangin na itinuro ni San Ignacio ng Loyola. Lord, I beg you the grace to know you more deeply, to love you more dearly, so that by knowing and loving you, I can follow you more closely. Ang grasya na makilala si Jesus ng lubusan, ang mahalin siya ng malaliman, nang sa ganon, sa pagkakilala at pagmamahal, masundan ko siya ng malapitan. Mahalaga dito ang salitang malapitan. Dahil kung nais mong makilala talaga ang isang tao, hindi sapat ang isang araw, hindi sapat ang isang linggo, hindi sapat ang isang buong taon para makilala ng lubusan ang isang tao. Bagkus, kung nais mong makilala ng lubusan ang isang tao, kailangan mong maging malapit sa taong yaon at hinihingi ng pagiging malapit ang pagbabago ng pananaw at pagtingin sa taong iyon. May nagsasabi, first impressions will always last. Kung paano mo daw unang nakilala ang isang tao, sabi nila, ganun mo na daw siya makikilala habang buhay. Pero sa pagkakakilanlan natin kay Jesus, napansin nyo, habang tumatagal, habang lumalaon, habang lumalalim, hindi na lang natin nakikilala si Jesus Nazareno na namatay at nagpakasakit sa krus. Bagkus sa katagalan ng pagkakilanlan natin kay Jesus Nazareno, nagiging malapit tayo at nagiging karugtong sana ng buhay natin ang buhay na meron si Jesus Nazareno. Kaya nga yaan ang isa sa mga indikasyon ng totoong disipulo. Hindi lang kilala si Jesus, bagkus malapit siya kay Jesus Nazareno at kaalinsabay at katumbas ng pagiging malapit ay ang pagbabago ng pananaw, ng pagtingin at pag-iisip dahil nais niyang maiugnay ang buhay na meron siya sa buhay ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ni Sirach. Paano mo daw makikilala ang isang tao? Sabi ni Sirach, kapag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa pangungusap ng isang tao,
damdamin niya'y nahahalata. Ibig sabihin, sa salita at sa pangungusap mo lamang makikilala ang totoong saloobin ng isang tao. Makikita mo ang totoong nilalaman ng puso ng isang tao sa bawat salita at gawang ipinapakita nito. Kaya nga ang bilin ni Sirach sa unang pagbasa, huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita. Minsan, nakita lang natin ang galing magsalita, ang husay magsalita, mabubulaklak na salita ang ginagamit. Pero kapag nalapitan mo na, kapag tumagal mo na siyang nakikita, minsan, iba pala ang ipinapakita niya sa panlabas. Parang pag nanliligaw ka, kapag yung tao nanliligaw sa iyo, mga mabubulaklak na salita ang sasabihin. Ang ganda mo, ang gwapo mo, text man, hindi kita pagtataksilan. Ikaw lang ang nag-iisang hiyas ng buhay ko. Mabubulaklak at magagandang salita ang sinasambit. Pero sa kinatagalan ng pagsasama, lumalabas ang totoong pagkatao. Kaya makikilala mo ang isang tao, hindi sa panglabas, hindi sa mga bagay na kung ano ang meron siya. Pero makikita at malalaman mo ang saloobin ng isang tao sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa kanyang mga labi. At sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagwawakas ng mahabang pagtuturo ni Jesus patungkol sa pagiging disipulo. Naalala niyo ba yung Ebanghelyo 2 Sundays ago? Anong sinabi ni Jesus? Mapapalad ang mga aba. Nasaan si Jesus? Nandoon sa kabrulan sa isang patag na bundok, nagtuturo sa napakadaming tao. At bahagi at wakas ito ng pagtuturong iyon. Anong sabi ni Jesus sa simula? Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya ay magiging katulad ng kanyang guro. Ganon din naman, walang nagiging disipulo ni Jesus nang hindi nagiging malapit sa Kanya, nang hindi nakakakilala at natututo sa Kanya. Walang disipulo na nananahimik lang kahit nakikita na ang mali at katiwalian ng kapwa. Kaya ang tunay na disipulo at sumusunod kay Jesus ay katulad ni Jesus Nazareno, isinasalin at ipinamalas ang kanyang mga salita at itinuro sa pagpapakasakit at pag-aalay ng sarili sa krus. Kaya nga sa krus, itinuro ni Jesus ang kaganapan ng pagiging disipulo. Sa krus,
Itinuro ni Jesus kung paano magparaya, kung paano magpatawad, kung paano mag-alay ng sarili para sa kabutihan ng iba. Hindi lang nakinig si Jesus sa kalooban ng Ama. Bagkus sa krus, hindi lang puros pagpapakasakit, kundi sa krus, kahit sa kabila ng kahirapan, kahit sa kabila ng pagpapakasakit, nagtuturo pa rin si Jesus Nazareno. Kaya sa krus, itinuro niya kung sino ang totoong disipulo. Ang totoong disipulo na isasalin ang salita sa gawa, na isasalin ang pinakikinggan sa pag-aalay ng sarili para sa iba. Ang totoong disipulo, malapit kay Jesus, nagbubuhat ng krus, at katulad ni Jesus, nag-aalay ng buhay para sa kapwa. Sa susunod na linggo, simula na ng mahabang paghahanda sa Kwaresma. Sa darating na Miyerkules de Abo, Ash Wednesday, ang pagpapahid ng abo ay hindi lamang nangangahulugan ng pagpapatawad at pag-aalis ng kasalanan. Kung minsan tayong mga Katoliko, mapahiran lang ng abo, solved na. Akala napatawad na ang kasalanan. Ang nagpapatawad ng kasalanan, sakramento ng kumpisal. Kaya nga sana sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, tularan natin si Jesus, masdan natin si Jesus, maging malapit tayo kay Jesus. Si Jesus na nasa krus at nagbubuhat ng krus, nagtuturo na ang tunay na disipulo, hindi lamang basta nakikinig, bagkus ang tunay na disipulo, isinasalin lagi ang pinakikinggan sa gawa, sa pag-aalay ng sarili, sa pagpapatawad, at sa pagpibigay ng buong buhay para sa kapwa. Tumayo tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Yesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin at nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastor nawa ang aming Santo Papa,
mga obispo, pari at diakono, upang makaakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pangunawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami na may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy din nating ipagdasal ang kagalingan at kalusugan ng ating mahal na Santo Papa Francisco. Iluminawa siya ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami ay makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapalam mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat.
Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pusong butihin. Hati-hating pagkain, katawang alay sa piging. Jesus, para sa atin, sa piging na ito, ating pagsayuhan ang katawang dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Ang Nazarene Catholic School po ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap po ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para po sa school year 2025 hanggang 2026. Sa mga mag-aaral po na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap po na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat po ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 2 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para po sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari po kayo mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil po sa ating LED screens. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, naming maluwalhating Panginoon,
magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na misa, umayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.